Good day everyone, magandang araw sa ating lahat. Motor Ride is here for another motorcycle review dito sa Puerto Princesa, Palawan. Okay, so first thing first, the looks. Tingnan nyo yung looks nitong motorsiklo na to. Medyo mayroong pagkakahawig ito sa isa sa mga one of the brand na motorsiklo. Pero tingnan nyo naman ang pinagkaiba nila pagdating dito. Ayan o. Grabe. Parang mukha ng robot. Ayan o. Tapos fender niya, headlights, which is LED lights. Pagdating naman dito sa kabila, makikita mo tong parang daytime running light niya. And then disc brake. And then the decals, very minimalist. Ito lang yung makikita mo na decals niya. Nakalagay Skygo, and the rest wala na. And then siyempre nakalagay na BLT 150 or Bolt 150. Pagdating dito sa likod, ang makikita natin ay napakalaking taillight ng ating motorsiklong ito. Kasama dito siyempre yung ating turning signal left and right, and lahat yan ay LED na rin. Siyempre may konting reflectors dito sa gabi. At ito maganda ito kapag nakapark ka, hindi tumatakbo yung motorsiklo mo, nagiging reflectorized, adding to para visible ang ating motorsiklo. This is dual shock. Ayan. This is dual shock. Makina natin 150cc. At sabi ko nga, ang ating makina is the same with KPB 150 ng Skygo. Ang gulong natin 14 by 14 po ito. Yan ang kagandahan niya. Mas malaki yung gulong natin sa likod at saka yung harap ay pantay na rin siya, kaya napakaganda para sa isang motorsiklo. Keyless. Dito ang fuel natin. So ayan, fuel natin guys, push button. Fuel natin 13 liters. 13 liters ito. Seats, bukas ang seats natin, wala. Ito yung ating upuan, nakasya yung quarter helmet dito sa U-box ng ating motorsiklo. Somewhere dito, battery, and then ito na yung ating compartment. Hindi siya ganong kalakihan, pero at least kahit paano malalagay mo yung mga importanteng mga documents mo or mga pangangailangan mo dito sa motorsiklong ito. Of course, we have the turn signal, which is dito medyo parang naging cheapy sila ng konti, ano? Pero at the same time, para visible, ginawan lang dilaw, ginawan lang blue para alam na natin yung option. May pass ito, and then this is the high and low ng ating ilaw, horn, of course turning signal. Sa kabila naman, of course yung automatic kill switch. It means kapag nakaganito siya, ay kapag huminto ka in 3 seconds or 6 seconds, so long na hindi tumatakbo yung motorsiklo, mamamatayan siya. So we have the starter here, and then meron tayong off dito. Yung iba kasi ngayon, automatic kapag binuksan mo yung motor mo ay may ilaw na agad. Pero dito may option ka pa rin kung bubuhayin mo siya, like bubuhayin mo yung iyong daytime running light o tsaka yung main na ating headlights. Now, dito naman pagbukas natin, makikita natin ay ang napakalaking screen ng motorsiklong ito. Look at the screen guys, napakalaki. At makikita natin dito, ayan, kilometer per hour. Nakalagay dito, naka-indicate kung ilang kilometer. Tapos ang takbo nito 1,000 pa lang, 955 kilometer pa lang ang tinatakbo. RPM, ayan, nakalagay yung RPM natin dito. Makikita yung RPM dito, ayan. Tapos dito naman makikita natin fuel capacity natin or yung tank capacity fuel niya. So dito sabi ko nga nasa 13 liters ang motorsiklong ito, ang tangke nito. And then of course dito battery, yan makikita natin dito. Ayan, kung good yung battery natin, hindi mainit. And then of course we have the signal light dito kung naka high beam or low beam siya. Ayan o. So signal light, makikita natin sa itong indicator dito sa monitor niya. Tapos sa kabila rin, of course, napakaganda, napakalaki ng screen, no?
Napakalaki ng screen nito. Parang sa cellphone ko, mga dalawang ano nito. Siguro mga nasa 4 by 10. Parang isang tablet. Isang tablet yung napakalaki nito na screen nito. Yun ang kagandahan dito. And then of course, may mode ito. Nakikita natin dito, hindi halata, pero may bilog dito. Ayan o, may bilog. Ayan o. Yan yung mode. Yan o. Para dito mo may adjust yung mga dapat mong i-adjust. Ayan. Okay. So, ano pang dapat natin malaman dito? Windshield. Of course, the windshield. Tignan nyo naman yung windshield. Oh, ang laki ng windshield. Ang laki ng windshield. Grabe laki. Ayan, tignan nyo. Pagbukas na yung ilaw. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda tignan. Tignan nyo naman yan. Napakaangas. Tapos meron siyang parang ano dito. Ayan oh. Daytime running light niya rin dito sa baba. Ayan oh, napakaangas tignan talaga. Napakaangas. So, ano pang hinihintay natin? Let's have some test drive review dito sa motorsiklong ito. Let's go! Unang dapat natin masubukan dito is response ng ating throttle dito sa motorsiklong ito. Namamatay siya dahil naka-auto kill switch siya. Pero kapag naka-turn off yung auto kill switch niya, syempre hindi yan mamamatay. Now, response. Ayan, makikita nyo naman. Napakalambot ng kanyang throttle at nagre-respond ang makina. O, yan o. Grabe. Alam niyo ang kagandahan dito sa kanyang panel, natutuwa tayo kasi nag-iiba-iba yung kulay niya. So, pwede kang pumili ng iba-ibang kulay siguro nito para palitan mo yung color niya. Okay, so ano pang hinihintay natin? Tingnan natin yung mga areglo ng motorsiklo na to. Now, again, here sa review na to, hindi natin pag-uusapan yung top speed, yung speed. Ang inano natin dito is yung comfort ng pagdadala ng motorsiklong ito, especially sa mga beginner, kung ito ay babagay sa kanila as one of their hobby motorcycle or scooter na pwede nilang gamitin pang daily ride, pang daily grid, pang adventure, or pang biyahe, or pang long ride. Sige, let's go! First thing first na dapat nating i-test dito sa motorsiklong ito ay yung quick turning nitong motorsiklo na to. Ayan oh. Napakaganda oh, napakalambot. At saka napakagaan ng motorsiklong ito. Ayan oh. Second, ito ay combi brake. So combi brake ang ginagamit nito. Pero kahit na combi brake ito guys, grabe, sobrang ganda ng kanyang performance ng pagkapit ng kanyang preno. Tingnan natin. Oh, lakas! Oh, lakas! Grabe! At kahit na pumreno tayo ng quick or full force na pagpreno, hindi ka tinatapon ng motorsiklong ito. Nasa sentro lang siya. Wala siyang skid. Hindi siya nag-skid. Or kahit sa makina na hindi mo mararamdaman na parang, oh, di ba? So, ito yung maganda sa motor kapag halimbawa na wala siyang puwersa kapag minsan kasi di ba pag halimbawang yung preno natin, yung paggamit natin ng preno hindi pantay. Pero ito, ayan oh, especially yung likurang preno, ang ganda ng ang ganda ng kapit niya, ang ganda ng pagka-timing, siguro anong sasabihin natin dito. Napakaganda ng pagka-tune up ng mga caliper na to at bumagay ito dito sa weight ng ating motorsiklo. Wala akong masabi sa performance. Yung center of gravity ng motorsiklo nito napakaganda. Napakaganda
the center of gravity nito. At kung mapapansin nyo, sa sitting position natin, ay komportable dahil nga yung ating binti, yung leg natin ay naka sitting rest position tayo dito sa motorsiklong ito. At ang kagandahan nito is yung magandang upuan ng motorsiklo na to, napaka-comfy. Even dito sa back ride natin ay grabing comfy ng PUM nito. Ang tahimik ng makina pero ang lakas sumatak. Oh? Ang lakas sumatak ng motorsiklo nito. Woohoo! Grabe. Mukhang napapabilib na ako at kumbinsido tayo na talagang napakaganda ng quality. Let's say it's made in China, but most of the brand ngayon ng motorsiklo ay galing na rin ng China. So, kumbaga, sa halagang 115,000, sa halagang 115,000, sulit na sulit ang motorsiklong ito. If you're a beginner or if you want to change the kind of the looks ng motorsiklo na meron ka, napakaganda nito. So ano pang hinihintay natin mga ka-rides? Subukan natin. You can avail this motorcycle. Go to the nearest Skygo outlet or motor distributor natin at mag-inquire about this Bolt 150 by Skygo. Napakaganda, sulit na sulit ang brand ng motorsiklo na ito para sa inyo. So, magandang pa-Christmas ito mga ka-rides. Napakagandang motorsiklo, easy to handle, the engine is so powerful, at wala akong masabi, literally wala akong masabi. Lahat ng meron dito sa motorsiklo na ito, napakaganda. Napaka-comfort dalhin, no? Para ka naka-cruiser, relax talaga mga ka-rides. So, this is Motorride. Marami pong salamat. We'll keep you updated for another video sa motorsiklong ito. Long-term review tayo mga ka-rides from this month at to next month. Titignan natin yung performance sa motorsiklong ito. Meron ba nagbago? Ano yung mga pros and cons dito sa motorsiklong ito? So far, napaka-perfect. Almost 1,955 kilometer pa lang ang takbo nito. So malalaman natin siya pag dumating siya ng 10 kilometer or let's say 100 or 250 or umabot pa to ng is that yung kanyang takbo, yung mileage nito ay umabot ng mga 10,000, 15,000, 20,000. Makikita natin kung ano yung mga pros and cons. So far, ako ay KTB user at sabi ko nga, yung makina na ginagamit natin dito is the same makina dito sa motorsiklong ito. Kaya, tingnan nyo naman, parang wala kayo naririnig ng motorsiklong umaandar. Dahil napaka-quiet, napaka-powerful, very efficient. At the same time, sa tingin ko guys, isa sa mga safety na motor na combi brake system. Maraming salamat. This is Motorride. Ingat po kayo palagi. Ride safe everyone. Thank you for watching.